Ito ang parada ng mga babaeng nagbibigay ng aliw noong unang panahon dito sa Japan. Sila ang tinatawag na oiran. Pero bakit nga ba mayroong ganitong klaseng mga pagdiriwang ang mga Japanese? Shinagawa Shokuba Festival, kung saan ang kasaysayan at kultura ng Edo period ay nabubuhay ulit. Edo period is between 1603 to 1868. Noong Edo period, ang Shinagawa ay isang malaking lugar ng entertainment, lalo na para sa mga taong biyahero mula sa iba't ibang parte ng Japan. Ito ang unang stop sa Tokaido 53 Station, mga 8 kilometers mula sa Nihonbashi, which is yung starting point. Dito nila pinipiling magpahinga at syempre, isang paraan para mag-relax ay ang mga entertainment houses, nakilala dahil sa mga babaeng nagbibigay ng aliw dito sa kanila. Ang mga high-class na babae ay tinatawag na oiran. Pero ano nga ba yung oiran? Bukod sa pagiging high-class na babae, ay sila talaga yung mga sikat na babae noon. Hindi lang dahil sa kanilang ganda, kundi pati na rin sa kanilang talento sa sining, tulad ng pagsusulat ng tula, musika, at pagsayaw. Pero take note ha, iba sila sa mga geisha. Ang geisha is mga entertainers. At ang mga oiran naman is nasa mataas na level ng social status. Para sila mga celebrity noon. Nagsusuot sila ng mga sobrang bongga at mamahaling kimono. May malalaking hairpin sa buhok at ang lakad nila is slow motion. Bakit? Kasi nakageta sila. Yung sobrang taas na wooden sandal. Part ng kanilang charm, yung elegant nilang serpentine walk na parang malaahas na slow motion ng style. Parang nagsisway habang naglalakad. At ngayon is medyo may alam na tayo sa makulay na history ng oiran at Shinagawa. At ngayon naman is explore na natin ang Shinagawa Shokuba Festival. And I'm your host James and this is Tokyo Talks. Pagpasok ko pa lang, sinalubong na agad ako ng napakaraming food stalls na talagang punong-puno ng masasarap na pagkain. Ang mga kulay ng pagkain at dekorasyon ay talagang nakakaakit. Meron din mga laro dito. At isa na dyan yung paborito kong paghuhuli ng isda at ang daming tao na masayang naglalaro. Kaya sa dulo ng video na to ay samahan nyo ako, tikman natin ang mga pagkain at subukan nating maglaro. Pero bago yan, ay kailangan muna natin tawirin etong street na to hanggang maharating tayo sa dulo kung saan magsisimula ang prosesyon ng mga oiran, geisha at mga lumang tao sa panahon ng Edo period dito sa Japan. So habang naglalakad tayo dito sa may festival, makikita natin eto mga nagre-reenactment ng samurai noong unang panahon. Meron pa silang mga katana. Kanina sabi ni Kuya is sila yung mga pulis noong unang panahon. At nakakatuwa rin talagang makita na ito pala yung itsura ng uniform or suot-suot ng mga kapulisan dito sa Japan noong panahon ng Edo period. At ito naman is yung mga sample fight scene ng mga naunang samurai dito sa Japan. So makikita talaga natin yung galaw nila na halatang praktisado at saktong-sakto yung mga taiji. Okay, so naglalakad na kami ngayon dito sa mismong gaganapan ng festival. Dito rin dadaan yung inaantayin natin na Oiran Parade. So makikita natin na talagang sobrang busy na tong street na to gawa nga ng mismong festival. Ayan. So medyo kinakabahan ako na makancel tong event or parade na inaantay natin kasi medyo dumidilim at mukhang uulan. At ito na nga ang isa sa mga highlights ng festival, ang paglabas ng mga oiran. Sobrang elegante tingnan, parang bumalik tayo sa Edo period. Tingnan niyo yung mga damit nila, sobrang detalyado at ang gaganda ng mga kulay. Makikita nyo rin dyan na may mga lalaki sa gilid nila na nakaalalay habang naglalakad. Kaya sila nakasandal kasi ang mga sapatos ng oiran ay sobrang taas. Mahirap talaga maglakad ng ganito. Kaya may mga kasama silang sumusuporta. Grabe, ibang level ang grace and pose nila habang dumadaan sa parade. At kitang-kita naman dito sa video natin na talagang napakaraming taong nag-abang sa paglabas nila. At talagang sobrang nag-iba yung vibe simula nung lumabas na yung mga oiran. Sobrang tahimik talaga ng mga Japanese at mas pinili ko ngayon na i-dub na lang tong video na ko to kasi kung magsasalita ako doon sa mga oras na yon ay sigurado lahat ng video nila ay boses ko na yung maririnig. Gusto ko rin iparamdam sa inyo yon, kaya pakinggan nyo maigi yung mag-audio natin pagkatapos kong patayin etong mga background music natin at yung boses ko.
At kung napansin mo, ultimo yung pagkuskus ng geta or yung tsinelas niya doon sa semento is talagang maririnig mo sa sobrang katahimikan. Kaya talagang nabibilib ako sa katahimikan ng mga Japanese. Tinabot na talaga ng gabi hanggang nakarating sila doon sa pinakadulo ng parade. Ngayon naman punta tayo sa day 2 ng parade sa festival na to. So medyo malapit na ngayon dito yung parada. Siyempre pinapangunahan niya ng mga polis para siyempre ma-secure nila yung dadaanan ng mismong mga nasa parade. Ang nakikita natin ngayon na babae na kumakaway is Police Chief of the Day na madalas makikita natin sa mga parades o festival sa Japan. Madalas babae ang napipili para sa role na to. Parte ito ng mga tradisyonal na festival bilang simbolo ng seguridad at pagkakaisa sa isang event. So ngayon parating yung mga majorette, no? Sila pala yung isa sa mga una dito sa parada na to. So meron din mga cheerleader. Then ito yung para mga flaglets, no? Flaglets o tawag dyan. Ito yung mga samurai na parang medyo panot yung style. Yung parang kalbo yung pinakagitna tapos may buhok lang dito. So yun yung ano. And dumating na nga yung mga geisha. Sa likod ng bawat ngiti at galaw ng mga geisha, makikita ang yaman ng tradisyon at sining ng Japan. Elegante silang kumilos, suot ang kanilang maukulay na kimono. Nagdadala ng kagandahan at kahinhinan sa bawat festival. Ang kanilang maingat sa pag-aayos mula sa buhok hanggang sa makeup ay simbolo ng disiplina at dedikasyon sa kanilang sining. Sa bawat hakbang, madadarama mo ang koneksyon ng lumang Japan, isang panahon ng kultura, sining at katahimikan. Talaga namang kakaibang karanasan ang masilayan sila, isang bahagi ng kasaysayan na buhay pa rin sa mga modernong festival ngayon. Makita naman natin ngayon paparating yung mga tao na suot-suot nila yung mga damit nung unang panahon. Parang nag-time travel talaga tayo pabalik sa Edo period sa festival na to. Ang daming nakakimono, yung mga vendor na parang galing pa talaga sa lumang panahon ay makikita natin dito. Ang mga suot nila, simple lang pero astig. Ramdam mo talaga yung vibe ng Japan nung unang panahon. Ang ganda lang makita kung paano nila dala yung kultura nila hanggang sa mga panahon ngayon. So abang hinahabol ko yung parade, no, may nadaan ako kanina, gusto ko subukan na pagkain, yung parang pagkain na Doraemon. Subukan natin tikman. So ayan, testing natin. Ah, 2つお願いします。2つ、はい、こちらつぶあんでよろしいですか。あ、お願いします。はい、500円になります。はい。 1000円。500円足して袋入れますか。まあ大丈夫大で。丈夫ですすか。ありがとうございす。ます。それとやる。Yung laman niya sa loob, parang ano siya, munggo. Ano, parang yung matamis na munggo na siya, yung parang nilalagay na sa halo-halo. Then yung tinapay, hindi ko alam kung saan ko may kukumpara eh. Pero parang, hindi ko kasi alam yung mga pangalan ng tinapay sa Pilipinas. Kasi may ganitong klase ng pagkatinapay. Marami pang mapagpipilian dito. Ayun ang gusto ko yung okonomiyaki. Saan tayo nakakita ng beb? Dito. Dito lang tayo bibili. Lakad tayo pa gano'n? Tingin lang muna kami doon. Ay, dozo. Ilan? Ha? Isa lang? Atin na tayo. Okonomiyaki. So meron dumating dito, kaibigan ni Yun. Biyak siya rito. Meron binigay sa atin si Lolo. Parang sticky note. Meron na tayo ganyan. Pangalawang beses na to, inaabotan nila kami. Makakita rin tayo dito sa festival na to ng mga, ayan, parang mga second hand na parang flea market. So sumabay na sila dito magbenta. Pero syempre, ang pinakamarami dito is yung mga food stall. Yung dog na blue sa likod. Oh, dog. Sumaya kita. So, ito yung hinahanap namin laruan. Kasi may nakita kaming bata doon, hila-hila yan. Yung hilag nito maghila yung mga timba sa bahay, hinihila niya. Kuha ka niyan, anak.
1万円お預かりです。ありがとうございます。お願いします。Meron din mga alahas, oh. Pambata, 100 plastic. Sa mga kwintas, pero mga ano yan, mga kinakalawang yan. Then, nasakto namin naglalakad yung ibang mga nag-participate doon sa parade. So, nagpa-picture na rin kami. Nisa. Yukito ko. It's Nisa. Oikai. It's Nisa. Hi. Arigatou gozaimasu. So, testing natin tong bola. Ah, magaan. Ay.いいね。惜しいんだけど、これはあと3つかな。どうしてね、こうやってね。いや。頑張れ。最後。いや。残念。カゴの中から何か1個になります。カゴの中から何か1つになります。OK、ありがとう。So sobrang gaan nung ano, nga narinig ka chinichira ko ng mga bata. So sobrang gaan nung ano, isda. Ang pangit ng isda eh. Sobrang gaan nung bola. Magaan lang rin naman yung lata. Pero sobrang gaan lang rin nung ano, nung bola. Parang foam lang siya. Akala ko kung sino sumisigaw sa gilid ko eh. Picture ka ng mga bata. Sayang eh, na-distract ako dun sa pinakahuli. Straight na sana yun. So yun, ano nakuha natin, torotot. So yun, nagbayad kami ng 500 yen doon para sa game. Then pag natalo ka naman, yun, meron kang consolation prize. Bili lang muna daw siya ng shopping. Shopping? Ako na mayaki din. So taste test natin tong shopping. Wala pa sa gitna eh. Wala pang palaman eh. Hindi ko maintindihan yung ano. Pamay shrimp, pamay ebi na maliliit yung ano. Yako. Busog na rin ako eh. So yung kinain ko naman kaninang okonomiyaki. Ano siya, parang repolyo, merong bacon. Halo-halo siya doon sa loob. May karne masarap. May karne? Tigam. Masarap, di ba? Masarap. Parang, yun nga, pang siomay. Pero kakaiba yung coating. Sobrang daming klase ng pagkain sa mga ganitong festival. Ilan-ilan lang rin yung nakakain ko kasi binibili ko lang yung alam ko. Ayoko kasi bumibili dati ng mga pagkain pag ayoko, tapos masasayang lang. Pero ngayon kasi dalawa naman kami, so siya lang lagi bumibili, tapos ako tumitikim lang. Ano gozaimasu. Pambait na yung ate. Meron kasi akong hawak-hawak na basura, so kinuha niya na. Tubig. Ayan, patikimin mo siya. Ito na lang. May asukal. Taste test. Yukito. So, sa likod ko meron yung parang binabaril. Ilang beses na ako nakapag-try niyan. Hindi maganda. Kung pellet ganyan, talaga makakatama ako. Pag mong bugawin, dahan-dahan lang. Sana yung papel mo. Hindi mo pa napanghuli. Sana, hindi na wala ka na mahuli. Mamadali ka. Ikaw na dali. So ngayon time ko naman para mag-try at ako naman is talagang naaral ko na kung paano manghuli ng isda sa traditional na laro nila dito sa mga festival. Dali. So nakakuha na tayo ng isa at hindi talaga madali ito dahil nga papel lang yung pangsalo mo at pag nabutas siya, syempre talo ka na. Pero hindi ko alam kung lahat yan ibibigay sa'yo. Mapapiliin ka lang kung ilan. Lugi na siya eh. Kuro. Kuro okay no kuro. 黒いのとじゃあ赤いの。はい。これ2人で。はいどうぞ。はいどうぞ。 5, 6 yung nahuli ko pero 3 lang yung binigay. At habang pauwi kami dito sa lugar namin is nakita ko na meron din palang ginaganap na festival at ito yung parade na inabutan na. Then, onti lang yung food stall dito, onti lang siya kasi dito lang to sa looban sa amin. And
Parang may dragon. Grabe yung siksikan ng mga tao dun sa mga nagtutulak ng portable ride. Siguro may ginagawa siya dun sa daladala nilang portable shrine. Then nag-cheer yung mga tao. Kung na siguro tatapusin tong video na to, maraming salamat sa panonood. At kita-kits ulit tayo sa mga susunod pang event na pupuntahan namin. At ayan, pansin nyo kasi umaulan ngayon. So ang dahilan yung mga ulan na yan is nag-i-start na mag-change season dahil nga tapos na yung summer. And every time na nagpapalit ng season dito sa Japan, siya nag-uulan talaga. Makikita nyo naman yung suot ko ngayon, naka long sleeve na ako. At dahan-dahan pakapal na yung susuotin ko. And yun na siguro para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. At abangan nyo pa yung mga i-uploads natin. Maraming salamat. And kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Keep safe.